Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimula na tayo. Ayusin ko lang tong ilaw. Ayan. So, anong meron dito? Ten of Bats. Ten of Swords to. Two of Swords, Temperance. At least Temperance yung dulo. Pero ano kaya yung Ten of Swords? Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Mukhang no contact to Emperor. Dagdagan pa ba natin? Wala tayong subject kasi So, may the sun. Pero wala pa rin tayong subject. Eto, lalaki. So, whether kayo mismo to or ito yung person nyo, basta yung lalaki yung tawag dito, bida natin sa reading na to, or babae kung extrovert. So, yung description natin, sabihin natin, yung sinabi ko kanina, no, lalaki or babae kung extrovert. Pwede ring may anak na to, senior. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Senior, mga 60 pataas. Sa tagal kong hindi nag-read, paputol-putol, nalimutan ko na rin yung mga self-made clues ko. So, senior, ano pa ba? Regardless kung kasal o hindi. At regardless kung may trabaho o wala. But anyways, yung bida natin, ngayon, disconnected siya. More like separation reading to. May ending na tayo dito. Kasi ito, disconnection. Kasi natulog. Inactivity. Itong bida natin,
Ngayon, since ito plus ito, malungkot siya. 'Di ba? Parang nawala yung sunlight sa buhay niya. Sunshine. Malungkot yung bida natin. So again, whether kayo mismo to or ito yung person nyo, kasi case to case basis. Basta ito yung bida natin. So, doon na tayo nag-focus sa relationship reading. Kanina wala akong idea pero sige, doon na lang sa relationship since may ending dito. Or separation, or kung di man literally separation ay no contact for some reason. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ano kaya tong Two of Swords? So, Two of Swords, dito na rin natin ilagay. Ayan. Kasi, maliit yung space. Pag tinanggal ko to, wala namang design. Ang pangit naman. So, dito na lang. Ibababa ko na lang. Kasi yung bida natin dito, yung lalaki nga, or babae kung extrovert, siya pa rin kasi to, lalaki pa rin to. Pero malaki chance na may anak siya. Whether anak nila pareho yun, or single mom, single dad. Basta may someone na may anak. Malaki chance na may ganon. Kasi may Two of Swords tayo. Probably ito ay may kinalaman sa indecision. Ito naman ay King of Pentacles. Ito ay card ng discipline, pagiging responsible, consistent, gusto ng stability. Parang ang dating yung taong to na sinasabi ko nga, confused siya kung magte-take action kasi gusto rin naman niya ng new beginning dito, kaya lang na-partneran ng Two of Swords. So parang dating nalilito siya kung gusto niya ba mag-try again, kung ipapursue niya ba yung person niya o hindi. Ganon, back and forth yung mind niya sa ganong scenario na hindi siya makapag-desisyon kung ipapursue niya ba yung partner niya, kukontakin niya ba, mag-try again ba, deserve ba ang second chance. Maraming gumugulo sa isip niya. Gusto niya, pero at the same time, nag-hesitate siya. Or, papasok din dun yung doubt. Ngayon, Temperance, oh. Hindi na natin kaklarify yan kasi magandang card naman yan. So, ang ending, Temperance. Ito ay card ng reconciliation or pag-meet, ang tawag doon, mag-a-align yung kanilang minds. So, may kinalaman siya sa agreement, win-win solution. Nagkasundo sila, in short. So, may chance ng reconciliation pala, oh. Di nga lang natin masabi kung paanong paraan. Kung yung bida ba natin yung kukontak or hindi, yung partner. Pero ang mahalaga, may reconciliation dito. Mag-stick na lang tayo sa ganong sitwasyon. Pero kung siya yung may desire dito, yung kaninang bida natin. Kasi, di ba sabi ko nga kanina, ano siya, ay nag-hesitate. Kung magpo-pursue ba siya, magko-contact. Ganun eh. Pursue, hindi. Contact, hindi.
Nalilito siya. Hindi niya alam nung gagawin niya. Tingin ko ang end result nun, more like siya na siguro. Siya na rin siguro yung magkoconnect. Makipag-connect. Kaya magkakaroon ng reconciliation. So, yung result ng hesitation niya dito or pagmamuni-muni kung mag-reach out o hindi, mag-try again o hindi, ang end result nun ay magme-make a move, magme-make a decisive action na yung bida natin para makipag-ayos. Ang tanong, bakit ba sila hiwalay o bakit nag-away or di na sila nagko-communicate para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Anong pinag-ugatan noon? Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Isa lang direction eh. Magli-lead sa no contact or separation. Pero at least, temperance nga ang dulo. Kaayos naman. So, ito yung probable cause. Ano to? Well, ang dating kasi dito, may someone na nakadiscover. Kumbaga, dahil dun sa discovery niya na yun, nag-come up siya sa conclusion na makipaghiwalay or hindi niya na-contact yung person niya, na turn off, o pwede rin ganoon kung wala mang relasyon, na turn off, or hindi niya nagustuhan yung discovery kasi kaya siya nag-come up sa conclusion na wag na makipag-usap or makipaghiwalay. So, ano nga ba yon? Ano yung pinag-ugatan ng problema? Ito, dice. Ito kasi card ng pagiging playful, pagiging risk taker, hindi nagsiseryoso, non-committal. So, ibig sabihin may someone na nag-play around or hindi nga seryoso, hindi nagsiseryoso. Siguro, yung someone nga ay na-turn off kasi nga bakit ganun? Yung person niya ay parang pinaglalaroan lang siya. Kaya ayun. Yun yung naging reason bakit siya na-turn off or nakipaghiwalay. Kasi nga, wala siya makitang future or sino bang may gusto na parang pinaglalaroan lang. Kasi nga may dice dito. Ito ay card ng yung sa snake, yun? Snake and ladder. Yung dice. Or minsan sa gambling, ginagamit din to. So, ganun ang nangyari. Walang makitang future or feeling niya. May someone na feeling ay pinaglalaroan lang siya or pinaglalaroan, pinaghihintay or di nga nagsiseryoso. Kasi play pag sinabi mong play, pwede rin may pagka-flirt or who knows, baka nagkaroon na ng literal na third party kasi playful nga yung energy. So, case to case basis, whether flirtation lang
Parang ng flirtation, jealousy, or who knows, baka nga talagang nag-lead na sa third party situation, kaya yun. Na turn off or nakipag-iwalay na. Pero again, maganda nga yung dulo, nagkaayos pa dito. Temperance. So, punta naman tayo dito sa clue ko. Ito yung possible partner ng liver sa reading na to. Ano to? Death. Di Scorpio. Ito, Gemini. At ito naman, Pisces. So, yan yung possible partner. Ulitin ko. Scorpio, Gemini, Pisces. Ngayon, dito naman tayo sa Oracle deck. Teka, ayusin ko lang tong ginamit kong deck. So, malapit ng Christmas. Kaya bumili na ako ng pang design. Ano to? Be assertive. Get more information. Be assertive with more information. Ano kaya yan? Wala rin akong idea. Ito, gamitan natin ito. Ano to? Aray ko, sumabit. Ano ba malagay ito? Masikip. So, meron tayong be assertive, get more information, di ba? Tapos, mice, sheep, at ano to, heart. Be assertive. So, ang dating sa akin, sabihin nating whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero kung sakali man na nagkaroon na ng decision making or magkakaroon pa lang ng decision making, konektado ba to do sa reading kanina? But anyways, kung sakali nga na magkakaroon ng decision making or nagkaroon na ng decision, panindigan na. Lalo na kung may kinalaman sa relasyon. Whether yung relasyon ay masyadong draining, toxic, or nagkaroon ng cheating, sabihin natin yun nga, na-discover na may something wrong sa partner at ang naging decision making ay hiwalayan muna, or who knows kung gaano katagal hihiwalayan. Pero kung anong mang maging desisyon, so ang dating dito panindigan na yon. Sabihin natin nakipaghiwalay, panindigan muna yon. Ganun dating. Yung get more information in a way na tingnan or obserbahan muna yung partner kung nagbabago. Diba? Bago makipagbalikan. Ganun dating sa akin.
So, in short, kung maging toxic man ng relasyon at binigyan ng ultimatum yung partner, panindigan muna yun, wag muna makipagbati unless nakikitaan na ng improvement yung partner, saka lang makipagbati. Ganun dating dito. Kasi relationship to dahil nandito na tong heart. Ito, dagdagan pa natin. Ay, wag na. Dito na tayo sa dulong card. Ito. Sa dulong deck ko na card. Sana pang mensahe ang makukuha natin dito. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha ko dito ng 6. Dali lang na maintindihin dahil basic English lang to. Saka tao dito. Maikli lang yung mensahe. So sabi dyan, This is beyond your control. Ay, nahulog. Teka. Ito, nahulog na to. Don't force yourself. Ito naman. To explore with curiosity. So, tatlo na yan. Believe your instinct. Ito, pang-5. Follow your heart. At ang pang-6, try again. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.